Alam mo ba, noong unang panahon ang classroom ng mga ninuno natin ay wala sa loob ng gusali, kundi nasa loob mismo ng kanilang mga tahanan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, marunong nang magsulat at magbasa. Ang ating mga ninuno, gamit ang sinaunang baybayin. Wala pang notebook at ballpen noon. Ang sinusulatan nila ay mga kawayan at dahon. Habang matutulis na bakal o kahoy naman ang gamit nila sa pagsusulat, ang kanilang mga guro, mga magulang, nakatatanda, at mga babaylan na nagtuturo hindi lang ng kaalaman kundi pati kultura at tradisyon. Pero nang dumating ang mga Kastila, malaking pagbabago ang nangyari sa edukasyon. Naging sentro ito ng relihiyon at simbahan. Ang mga mayayamang pamilya o ilustrados lang ang kadalasang nakakapag-aral sa malalaking universidad gaya ng University of Santo Tomas o UST na mas matanda pa sa Harvard University sa Amerika. Samantala, ang mga kababaihan noon ay tinuturuan sa mga paaralan kung paano maging mahusay sa bahay tulad ng pananahi, pagluluto at tamang asal. Pagdating naman ng mga Amerikano noong 1901, tuluyang nagbago ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Dumating ang mga Thomasites, mga gurong Amerikano na sakay ng barkong SS Thomas. Sila ang nagpasimula ng pampublikong paaralan at nagturo ng wikang Ingles. Dito nagsimulang maging pangarap ng maraming Pilipino ang makapag-aral ng libre at magkaroon ng magandang kinabukasan. At ito ang nakakatuwang isipin. Noon, kailangan pang pumunta ng library at maghalungkat ng makakapal na ensiklopedia para lang makagawa ng assignment. Shertomi, and then Nenat, ang group study. Kailangan talagang magkita-kita ng personal. Pero ngayon, isang click lang sa Google or isang tanong sa AI, mabilis mo nang makukuha ang impormasyon mula sa pisara at chalk. Lumipat tayo sa tablets, online classes, Zoom meetings, at digital modules. Pero kahit gaano kalaki ang pagbabago ng teknolohiya at paraan ng pag-aaral, may isang bagay na hindi nagbabago, ang pangarap ng bawat Pilipino na makapagtapos at magkaroon ng mas magandang buhay. Ikaw, anong pinaka-miss mo sa school life noon? At kung papipiliin ka, mas gusto mo ba ang dating classroom setup o ang modernong pag-aaral ngayon? I-comment mo na yan. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.